Clinical Laboratory Scientist. Yan po yung title namin doon sa US. Ibang term lang yan sa medtech. So yan. So ito, mag-start na lang ako. Diretso na kasi wala akong masabi. So yan. So yan, ako pala, ito pala yung family ko. So mayroon akong tatlong kapatid. So dalawa kaming lalaki, dalawang babae. So and then my parents are both doctors. So my dad is a surgeon and my mom is a OB-GYN. So yan. So and then ito naman ito yung asawa ko si Coach Lizel, di ba? And then ito naman yung anak namin si Haven. So she is currently 1 year and 4 months na. So yan. 1 year and 4 months na siya. And ito naman, ito yung medtech life ako dito sa Pilipinas noon. So before ako pumunta ng US. So yan. Ito, intern pa lang ko niyan. And then ito naman, while nagtatrabaho ako. Regular employee ko nun sa isang government hospital sa Bohol. So yan. So ang dami ko rin natutunan yan. 4 years ako diyan sa Bohol. And then meron mga kasi kami mga medtechs talaga, including yung mga kilala niyo ng mga medtechs. Wala kaming ibang dream talaga. Kundi hindi lang mag-abroad, kundi pumunta talaga doon sa US. Kasi nandun sa US yung pinakamalaking income namin as medtechs. Pero yan. And then so pagkatapos naming makuha yung board exam talaga, pag napasa na namin yan, ang next namin na mission talaga is to take the exam naman para sa US, yung ASCP namin na exam. So yun, thankfully, by God's grace, nakuha ko naman yun. So napasa ko yun, so nakapunta ako ng US. So yan, ito yung time na hinatid na nila ako sa airport, and then ito, dumating na kami sa itong kasama ko, medtech din siya na pareho kaming ng place na papagtrabahuan dun sa US. So Texas kami pumunta. So yan, nagsabay kami, nasa Taiwan kami yan. So yan. And then ito naman, itong life ko in the US as an OFW. So ang ano ko talaga dun, ang trabaho ko dun was traveler medtech ako dun. Yan, ang job description ko talaga is paano ko ng mga hospitals. Hindi ako nagpipirme talaga sa isang hospital lang. So, yung mga hospitals na understaffed, nagko-contact sila sa agency ko, and then yung agency ko naman yung mag-send sa amin sa different hospitals kung saan kami kailangan. So yan, mga contracts namin, it will range about 6 months, 10 months, 1 year, mga ganyan, or 3 months, ganyan. So, yan, ang first year ko doon ako sa Texas. So, yan, 10 months ako doon sa Texas, and then after sa Texas naman, pumunta ako ng California naman. So, 2 years ako sa California, 3 hospitals ako doon for 2 years. And then kasi 4 years ako sa US, so ang last year ko doon sa Missouri. So, ito yung time na nag-USANA na ako. So, yan. Dito na-introduce dito na time na to na-introduce sa akin ng USANA. Yan. Ito naman life ko as an OFW. So, ako lang mag-isa doon. So, wala talagang kapamilya, di ba? Walang mga kaibigan. Kasi mayroong mga kaibigan, pero iba-iba kasi yun talaga life ng OFW. Makasama mo lang mga kaibigan mo doon, pag meron kang mga kaibigan, sa na talaga, rare na talaga na occasion. So, mga once a month, o ganyan, kasi iba-iba yung mga schedules namin. So, and then malalayo pa, di ba? So, yan, makita ko talaga dyan, ako lang mag-isa sa pumunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. So, yan, ito, yung pumunta ko sa Houston, Texas, nasa NASA yan, sa NASA. Houston, ito din. And then ito naman sa NBA game. So ito si Matt Barnes, NBA player yan sa Golden State Warriors that time. And then ito naman sa Staples Center, kasi gusto ko talaga, mahilig talaga ako sa NBA noon. So nanonood talaga ng NBA. So yan, isa sa mga goal ko talaga doon sa US is makapunta sa mga different arenas ng NBA. So makapanood din ng mga NBA games. So yan. Ito yung Staples Center, ito yung sa LA Lakers na arena. And then ito naman si Danny Green. Yan while nasa Texas pa lang ako niyan sa San Antonio Spurs pa siya. So ngayon I think nasa Lakers pa siya ngayon. So yan, kung sino ang mga hilig NBA diyan, di ba? So yan, ito naman nasa baba, ito yung idol ko din sa Brazilian Jiu-Jitsu, si Hiron Gracie. So, yan, pinuntahan ko talaga yung academy niya dun sa California para makipag-pictures. Yan. And then,
yan, di ba? So ako lang mag-isa dyan. So napaka-lonely talaga. So for 2 years ako, yan, lonely talaga kasi palagi LDR kami ni Coach Dizel nun. Di ba? So palagi lang kami tumatawag every single day talaga. I think sa buong 2 years, isang araw lang yata hindi kami nag-away kami. Pero lang buong 2 years talaga, every day talaga kaming nag-uusap ni Coach Dizel. So yan. And then yun, after so within those 2 years, napaka lonely talaga, di ba? Doon ko talaga na realize na grabe pala talaga yung pagiging alone mo doon sa parang homesick ka talaga. Kasi iba talaga yung mga feeling kung OFW ka na, kasi before ako pumunta ng US, meron nang nagsasabi sa akin na struggle talaga doon, pero hindi naman ako, para sa akin okay lang siguro yan, kaya ko naman yan, hindi naman talaga ako parang nag-worry sa mga ganyan. Pero pagdating ko doon, grabe talaga guys yung struggle. Parang lalaki ka pero iiyak ka talaga doon. Ano ka talaga, parang ba't andito ka ngayon? Ba't hindi ko ba't wala ako sa Pilipinas? Gusto ko umuwi ng Pilipinas. So yan. So after 2 years yan, pabutin na lang kasi nagtatawag kami ni Coach Dizel nun, at least ano pa din, di ba? So, pero after 2 years ko nandun sa US, umuwi talaga ako ng Pilipinas. So yan, pinakasalan ko na si Coach Dizel. So yan, pagdating ko agad, the next day, nag-propose agad ako sa kanya, and then thankfully, nag-yes naman siya, di ba? So yan. So yan, nagpakasal kami. And then, yan, dinala ko siya pabalik ng US. So yan, nasa US na, masaya na ako dyan kasi dalawa na kami, di ba? So, kasama ko na siya lagi. And then, ito, dinala ko siya sa iba't ibang parts ng US. So yan, ito sa New York, to sa Brooklyn, ito naman sa, ito Brooklyn to, ito sa Manhattan naman. Brooklyn pa din yan. Then ito naman sa Statue of Liberty, ito Niagara Falls, naman Hollywood, sa California, ito Las Vegas, San Francisco. Ito din, dinadala ko din siya sa mga NBA games. Yan, Golden State Warriors yan na game. So yan. And then, ito naman, sa 1 year and a half namin doon, pagdating namin doon, yan, dumating si Haven. So, binigyan kami ng Panginoon. Akala ko nun, di kami bibigyan kasi meron siya, si Coach Dizel, meron kasi siyang problema, yung PCOS, mayroon siyang PCOS. So, yung mga PCOS na mga, may mga PCOS na mga babae, medyo, kasi parang, medyo may, may struggle kasi yan sa panganak, di ba? Parang mahirap sila mabuntis. So, thankfully naman na within a year naman na nabuntis naman siya. So, binigyan kami ng Panginoon ng baby. So yan, si Haven. So napakandang bata. Ngayon, 1 year old, 1 year and 4 months na siya ngayon. And then, ito naman, umuwi kami Pilipinas. Kami mag-asawa. Ako muna nauwi, and then na-introduce ako ni Coach Rod sa USANA. So dinala niya ako sa USANA office. So yan, doon ko nakita na pero before pala niyan, in-invite ko na si Coach Rod na mag-join sa networking business ko din. Meron na akong networking business before ako nag-USANA. So noon, while nandito pa ako sa US, nandun pa ako sa US noon, ni-invite ko na siya sa mga presentations. Pero hindi talaga siya pumupunta. Pero nung umuwi ako Pilipinas, siya na naman nag-invite sa akin. Pero ako, hindi rin talaga ako pupunta. Pero dahil mayroon akong utang sa kanya kasi nanghiram kasi ako ng laptop sa kanya, so parang I owe him something, di ba? So yan, sabi niya na, Pat, magpe-present ako bukas pero wala akong guest na madala. So pwede bang ikaw na lang yung guest ko para hindi naman ako mapahiya kasi ako nagpe-present, wala daw siyang guest. So yan, sabi ko, minomodus mo ako ha. Sabi ko sa kanya, hindi ako pupunta ako pero hindi ako mag-join talaga, di ba? Sabi ko, hindi na ako mag-join ng network marketing na business. So yan, sabi ko sa kanya yan. And then, nakita ko presentation, sabi ko, maganda pala din talaga yung USANA na system. And then sabi ko sa kanya na meron talagang potential na malaking income dito kasi merong auto-order. Di ba? So auto-order, pang talaga yan, pang passive income talaga yan in the long run. So yan, nagustuhan ko yan. And sinabi ko yan sa kanya. And then before, pero hindi ako nag-join kasi sinabi ko na talaga na hindi ako mag-join sa networking na business na. Pero 3 days after, na-meet ko tong classmate ko naman noon na
na doctor na ngayon, pediatrician, si Kakay Abelias, yan, Dr. Kakay. So, actually, backstory pala, ito si Haven, nung binakunahan siya, meron kasing nag-react sa spot na kung saan siya binakunahan. So, yan, na ano kami ni Coach Izel, di ba? Parang natakot kami. So, since alam ko na pediatrician si Kakay, sabi ko, tinanong ko siya, parang naghingi ako ng advice talaga sa kanya. So, yan, tinulungan niya kami, sabi niya, okay lang daw doon, okay lang daw yun, normal na naman daw yun. Meron din talagang reaction na ganun. Pero nawawala daw yan within a year or something. Yan. So yan, pasalamat ako sa kanya kasi tinulungan niya ako. Pero si Dr. Kakay pala, USANA member din pala siya. So nag-USANA din siya, and then the next day, siya naman yung nag-text sa akin. Siya naman yung nagsabi sa akin na, Pat, pwede bang pwede bang mag-usap tayo sa isang coffee shop tomorrow? So ganyan. So sabi ko, ano naman to? So tinignan ko yung profile niya sa Facebook. So nung nakita ko sa profile niya, USANA talaga yung ginagawa niya. So nako, USANA naman to. So yan, and then wala akong choice, 'di ba? Kasi I owe her something naman, 'di ba? So pinuntahan ko talaga. So nakipag-meet ako sa kanya, and then doon ko makita namin doon, dinala pa niya yung gold director niya na offline. So yan, siya pa ang pinapresent talaga. So yan, and then magaling mag-present, 'di ba? So, and then doon namin na parang maganda talaga yung doon ako na convince talaga na maganda ang USANA. So, parang magandang magandang potential talaga sa business. So, yan. And then yan, sabi ko sa kanya na since 'di ba, si Coach Rad kasi cousin kasi Coach Rad, and then close din kami simula nung bata pa kami, talaga kami close kami diyan, yan. And then siya yung nakauna din sa akin, 'di ba? So, yan, sinabi ko kay Dr. Kakay na I will politely decline, pero I will buy products from you. So, pumili na lang ako ng products niya. And then, pinesyuhan pa talaga niya ako ng 3,900 sa dalawang session siya, sa isang session siya. So, yan, yung pinaka-SRP talaga, di ba? So, yan, kahit napaka-close namin ni Dr. Kakay. So, yan. So, masaya pa rin siya, di ba? Kasi bumili ako ng products sa kanya. So, at least masaya siya. And then, the next day, sinabihan kasi si Coach Rad na i-introduce ko tong USANA kasi wala siyang alam, kasi wala siyang alam na nangyari to sa akin. And then sinabi ko sa kanya na pag i-introduce ko tong USANA sa papa ko, and then once magustuhan niya, mas gusto niya mag-join, then mag-join na kami dalawa. So yan. So na-excite si Coach Rad dun. So, sinabi ko sa kanya, pumunta ka dun sa kasi umuwi akong Bohol dun. So sabi ko sa kanya, pumunta ka dito sa Bohol, presentan mo kami. So yan. So pumunta siya doon, and then doon present niya ulit sa dad ko, and then nagustuhan talaga ng dad ko. So yan, kaming dalawa nag-join kami. So 500 points kami. So masaya si Coach siya, dalawang 500 points, di ba? So yan. And then naman after nung nag-join kami, mga 5 or 6 days after, bumalik na kami ng US noon. So yan, tapos na yung bakasyon namin. So, ang first 2 months namin doon, wala talaga kaming alam, di ba? So, anong gawin namin? So, walang trainings, di ba? Kasi wala pa yung Zoom. So, ano pa yun? Makaka-start pa lang yung pandemic, di ba? So, yan, wala pang trainings, poor pa yung mindset, yung less communication pa, di pa talaga ako nag-ano nilang Coach Rad, nilang na Mentor Sara. Pero nakipag-usap na talaga sila sa akin. Pero yung nag-start na yung mga trainings sa Extreme, yung sa Titans din, di ba? Yung mga trainings natin online, yun, nag-attend ako, then yun. Yan pala, before pala, so since wala akong trainings, less communication with upline, tsaka poor mindset, meron talaga, napakarami talagang rejections, di ba? Kasi hindi ko alam paano gawin yung business. So, yan, natural talaga yan na kasi ako paano lang ako paano lang yung sinasabi ko, di ba? Iba yung mga wrong na invitations talaga, wrong approach talaga sa mga tao. So yan, ang daming rejections naturally. So sa mga rejections na yan, nare-down talaga ako. Yung natural na
na reaction natin pag na-reject, di ba? So down tayo. So yan, malaking tendency niya na mag-quit na din yung mga associates na nakaka-experience na ganyan. So yan, for sure makaka-relate kayo kung yung mga uplines, di ba? Marami kayong mga downlines na nakaranas ng mga rejection. So sabihin nila sa sarili na napakahirap talaga nito, napakahirap pala ng USANA. So hindi ko nagagawin to. So yan. Then ang ginawa ko nang noon, since maraming rejections, benta-benta na lang yung mga products mga products ko, binenta ko na lang, di ba? Yan. And then yung wife ko din, si Coach Giselle, hindi pa din siya nagsusupport sa akin noon. So ako lang yung gumagawa ng USANA noon. Tinetry ko lang talaga kung mag-work ng USANA. So yan. And then nung last week ng April, yun yung almost end na ng PPS namin, doon ako nag-attend ng trainings talaga. Doon ako nag-start na i-immerse ko na sarili ko sa extreme na mindset, sa extreme na system, di ba? And nag-start na ako na yung good listening and learning attitude, GLLA, di ba? So nakikinig na ako sa Coach Sarah, Coach Rad, di ba? And then pero marami pa ding rejections kasi normal talaga yan. Reject talaga tayo. Pero sa mga rejections na yun, instead of down ako, nag-i-improve na ako. Tinetry ko na i-improve yung mga skills ko. Di ba? Especially yung closing, di ba? Closing, inviting tsaka closing talaga. Yan. So, kasi pag hindi ka marunong mag-close, di ba? Kahit maganda yung presentation, tapos pagdating sa closing part, di ba? Maano pa din, mawawala pa din yung prospect na yan. So, yan. Kailangan pa din natin improve. So, in-improve ko sarili ko and then, yan. Yung instead of benta-benta lang lahat, yung inviting na 95% na of the time and then benta is 5% na lang. Di ba? So, mas importante yung talaga invite. Kasi sa invite, di ba? Pag nadala mo sila sa presentation, yung mga magustuhan mag-business, din mag-business sila, maging business partners mo. Pero yung iba naman, hindi pa ready mag-business, bibili sila ng product sa'yo. So, makabenta ka pa din. Di ba? So, yan. So, makabenta ka without doing the sales talk. So, win-win, di ba? So, yan. Mas maganda talaga mag-invite. And then, yung wife ko naman naging supportive na siya. So nakita niya na parang maganda tong USANA. So yan, sinuportahan niya na ako. So yan. And then ito yung first na advice ko, pag hindi ka nag-quit, ang success rate mo talaga dito is 100%. Guys, think about that. 'Di ba? Kung mag-quit ka ngayon, sigurado na hindi ka mag-succeed sa USANA. Pero pag di ka nag-quit talaga, 'di ba? Tuloy-tuloy mo lang, 'di ba? Laban ka lang ng laban, hataw lang ng hataw. 'Di ba? Kahit mahirap pa sa simula, sigurado naman yan. Lahat tayo, nasihirapan talaga tayo sa simula. Pero pag mo lang talaga, ilaban mo lang talaga yan. Aralin mo lang talaga yung business. Success rate mo talaga will be 100% pag hindi ka nag-quit. So don't quit, just aim to improve instead. So yan. Improve lang sa saan mo kailangan mo na improve. So paano ba mag-improve? Di mag-attend ng trainings. Diba? Or kung hindi ka maka-attend sa trainings dahil sa ibang time zone ka, marami tayong resources, diba? Available sa group chat na sa Facebook page natin, 'di ba? Sa Extreme tsaka Extreme Titan. So ayan. And then yan, nung May nung last week ng PPPS namin, naging PPPS director kami. So yan. And then dito din pag nung director na kami, after namin nakuha tong rank na to, doon na kami talagang i-immerse talaga natin sarili natin. Doon namin i-immerse talaga sarili namin sa system ng Extreme, sa Extreme tsaka Extreme Titan. So yan. So na-attend kami sa Met Bootcamp. Yan. Season 2. So yan. And then napakaling tulong talaga yan. And then chapter membership din kasi diyan napakaraming resources din diyan sa chapter membership, di ba? So pwede natin nga matap yan lahat and then para ma-improve natin sarili natin. Yan. And then next naman is ladder of success. So yan, kung guys, yung una na talaga namin, di ba, kumita kami ng $600 and then meron pa kaming kita the next weeks, di ba? Sabi na Mother Sarah, bumili na kayo ng MacBook. So yan, bumili daw kami ng MacBook that's worth 60,000 pesos. So yan, mentor, ito lang kita namin, ba't gamitin namin to, di ba? Naisip ko talaga, bakit gusto ko ipunin to kasi inikita namin sa sana para return of investment na kami, di ba? Sabi ni mentor, hindi, kailangan mo yan. Kailangan mo talaga yan. Trust me lang. So yan, inisip ko na lang, matagal din si Mentor Sarah dito. So alam na talaga niya kung anong maganda at saka na yung hindi. Di ba? So yan, guess upline lang. Di ba? So yan, binili namin yung MacBook namin. So yan, and then dapat din talaga gawin din natin yung prospect list. Di ba?
ayan, may tendency tayo na tamarin dyan, di ba, sa prospect list na yan. Dahil kailangan natin sumulat ng 200 people sa list natin, sa prospect list. So, gawin mo lang yan, di ba? Pagsikapan mo lang yan kasi yan yung kailangan mo din talaga. Di ba? Hindi lang yung tamarin tayo na maghanap na tayo sa Facebook, sa Messenger, kung sino yung online, di ba? Yun yung ano natin. Pero, mas maganda talaga na may prospect list, tapos ating i-qualify sila. Kung sino yung mas mataas yung chance na magpi-pay in. Diba? Magpi-pay in. So yan. And then, dapat din gawin yung dream board. So yan, ginawa namin yung dream board. Pero nung una talaga, nakakornihan talaga ako. Kasi para sa akin, it's too good to be true. Diba? Parang, ang hirap naman yung gawin kasi yung Taiwan, diba? 7,600 yun. Or 3,800 kung gustong isa lang muna. So, kahit 3,800, parang nahirapan talaga ako dyan. Napakahirap kunin yung 800 na points sa pay-in, di ba? And then, Leadership Summit pa na yan, 7,600 na CVP in 13 weeks. So, sinusulat na talaga namin niya, sabi ni Mentor Sara, pwede nyo pa din makuha yan. So, yan, sinulat namin, Leadership Summit, Gold Director, yan, sige na lang, para sa akin, mahirap talaga. So, Corny, so tingnan nyo, di ba? Nasa scratch paper namin nilagay yung dream board namin. So, yan. And then, Sri Lanka, tsaka first million by the end of 2020. So, yan. And then, ito yung gold run na, nung nakuha namin ang PVPS namin, so sabi ni Mentor doon, may momentum na kayo ngayon. So, since meron ka na kayong momentum, wag niyo nang bitawan yan. So, ride the momentum na, and then, wag niyo nang bitawan yung momentum na yan. So, yan. Humataw pa rin kami ng humataw, invite ng mga quality na guests, di ba? Then, improve na talaga sa sarili namin. So, yan, ang ginawa namin. And then, may ginol si Mentor Sara sa amin after that na dapat may certain number of points per week. So, yan, ang ginagawa namin. Sige, invite. So, dapat mga 300 or 500 points per week, ganyan. And then, nahihit namin yon. Nahihit namin kasi di talaga namin binitawan. Nag-trust na kami kay Mentor Sara. So, yan. And then, improve. And then, next naman na goal niya, CVP naman, dapat, di bababa ng $100 per week. Ganyan, $100, and then naging $200. And then, sabi ni Mentor, parang kaya niya na ngayon mag-gold run. So, Mentor, sure ka? Kaya na ba namin mag-gold run ngayon? So, yan, sige. Sabi ni Mentor, kaya niya na. So, yan. Pero, yan, nagustuhan namin yan. Pero, parang natatakot talaga kami kasi yan, may fears and doubts talaga kasi kami, di ba, nagpa-part-time lang kami, di ba? Trabaho ko doon full-time, 12 hours a day. Tapos iba pang time zone, di ba? Kasi yung mga downlines namin from different parts of the world talaga. So, yan, mahirap talaga. Tapos yung Hackot presentation natin, di ba, 4 p.m. And then 4 p.m. ang sa time namin doon 3 a.m. yan sa Missouri. So, di ba? Napakahirap. Hindi kami marunong mag-present noon. So, yan, may doubts din talaga. So, and then plus actually sa line ni Mentor Sara noon, tatlo kaming nagre-run for gold at the same time. So, yung dalawang nagre-run din si Coach Rad, si Coach May, and si Coach Jennifer Lim, si Achi Jen, di ba? Sila nagpo-full time sila. So kami naman part-time na, di ba? Nag-full time sa trabaho, and then different pa time zone. So mahirap din talaga, di ba? Maraming challenges. Maraming challenges. So yan. Yan. So natatakot din talaga ako doon na baka hindi ma-hit ma-shoot namin, di ba? Yan. So ito naman ang pangalawang ko, success does not just come to you. You must go and get it for yourself. Di ba? You must go and get it for yourself. Di ka lang mag-wish or mag-dream na ito yung sana makuha ko to, sana makuha itong goal na to, sana makuha to this year, ganyan. Di ba? Di ka lang mag-dream talaga, dapat mo puntahan talaga yan and kunin mo for yourself, di ba? Dapat you must really work for it talaga, di ba? So, hindi kasi parang mga winners lang ng lotto yung talaga ng luck, di ba? Kahit sila nga, di ba? Maraming beses sila bumibili ng mga tickets. Pero yan, so dapat dapat i-work out talaga natin yung goals natin. Hindi lang tayo mag-wish, di ba? Yan, you must go and get it for yourself. Yan. And then, so, yan, after 4 weeks, by God's grace, di ba, nakuha namin ang gold directorship rank. So, yan, salamat kami sa Panginoon. And then, ito, pag next week nun, pina-feature story ako, like this.
nung January 25 last year. So nakuha namin ng gold directorship. So ito yung sinabi ko na goal namin after ng gold run namin. So yan, dapat mag-resign ako from work and then go home to the Philippines for good. Dapat sana makuha namin ng gold ruby directorship and then ₱1 million income within the year. So yan, yung ginol namin. And then ito naman, so yan, each goal namin, tinaano talaga namin. So, naparesign talaga ako sa work ng USANA. So, dahil sa USANA, naparesign ako sa work. So, yung picture na yan, yun yung last picture ko sa hospital na tinatrabahuan ko. Ayan. Then, after nyan, nag-drive na kami papunta ng New York ngayon, papunta sa bahay ng kapatid ko sa New York. So, yan. And then, ito naman, go back home to the Philippines. Nakuha din namin yan. Di ba? Thank you, USANA. Di ba? So, yan. Hello. May video pa. We're coming home. Finally coming home. Yan. Actually tatlong beses kami nag-try talaga umuwi. First was na-cancel kasi konti lang daw yung pasahero. So hindi na natuloy. And then next naman, nandun na kami sa airport and then sabi ng airport staff, 'di ba, na hindi daw pwede umuwi si Haven kasi si Haven American citizen siya. So ang Philippine government daw hindi daw tumatanggap ng mga foreign nationals. So yan, hindi pwede si Haven sa Pilipinas. So hindi kami na So kailangan pa namin pumunta ng embassy para process yung dual citizenship niya. So yan, yan sa pangatlong beses namin napunta, thankfully nakauwi na ngayon. So nandito na kami sa Pilipinas ngayon. So yan, then next goal namin was Ruby directorship. So yan, nakuha first namin ang executive gold directorship and then by September yan, by November nakuha namin ang Ruby directorship naman. So hindi lang talaga namin binitawan yung momentum na nakuha namin from the PPPS run namin, di ba? So yan guys, yan talaga pinakaano ko sa inyo. Pag meron kang momentum, ano muna talaga, di ba? Huwag mong bitawan. Yan. And then, kaya siguro hindi kami pinauwi ng Pilipinas kasi pinapa-rubiran pa kami nun. So yan, ang Panginoon. So yan, thank you Lord. Yan. And then ₱1 million income within the year. So nakuha namin ang first million namin by October and then by the end of December, yan, nakuha din namin ang second million namin. Actually, medyo mahirap talaga yung second million namin before the year ends talaga kasi pero sinabi ni Mentor Sara na mayroon siyang reward sa amin kung makuha namin ang second million namin. So, inano talaga namin, natawa talaga namin ng todo. So, yeah, thankfully, nakuha namin before the year ended. So, nag-2 million kami. So, Mentor Sara, naghintay ako sa, sa reward mo. Okay, so ayan. And then, ito pala, we had the privilege naman na na mag-goal set ni Mentor Eman. So, yung nagsalita, di ba, sa nung last time, di ba, sa mga extreme na founders yan sa Mentor Eman. So kasi nakipag-meet kami sa kanya kasi sabi ni Mentor Sara na parang possible na pwede kami mag-open ng mga bagong business centers. So yan. Dahil sa tulong din ni Mentor Eman, within 3 weeks nakuha namin ang 4 na bagong business centers. So 4 and 5 sa first week, sa second week naman ang 6th and then 7th sa third week. Ayan. And then aside from that, meron ding binigay si Sana sa amin na 3 travel incentives. So Taiwan, 3, 4, 5. Hindi talaga yan 3, 4, 5. 3, 4, 4 lang yan kasi ang yung last namin, di ba, meron kasing nakuha na talaga namin yung requirements for 3, 4, 5 na sa Taiwan sa travel incentive. Pero merong isang requirement si Sana na dapat daw at least may 2 rank advancements sa mga direct mo that period. So yan, from PH account dapat. And then meron kaming 2 rank advancements pero yung isang account pala it was US account. So yan, dahil sa dahil US account yun, na sayang yung isang slot namin. So 4 lang kami yan sa Taiwan. And then pero okay na rin, at least may 4, di ba? Yan. Then Japan and then Sri Lanka din. In Japan naman yun yung leadership summit after ng gold run, and then Sri Lanka level 4 kami. So yan. And then yan. So ito yung mas pinaka-importante talaga. How did we do it? So ito yung mas importante na pwede kong mabigay sa inyo na value. So yan.
How did you do it? So first, be in a momentum talaga. So yan talaga pinaka-importante, be in a momentum. So success is about momentum. Like a snowball, if you keep rolling in the right direction, the greater it gets talaga. So once makuha mo na yung, once mayroon kang momentum ngayon, huwag mong bitawan yan. Di ba? Ihataw mo pa ng todo. Huwag kang magpahinga. Di ba? Kasi sayang kung mawala yan. Di ba? Pag mawala yan, bawali ka na naman sa simula. Di ba? So yan. So paano ba makuha ng momentum? So for any movement, to gain momentum, it must start with a small action. So small actions lang. So kahit mga small na mga wins, small goals yung i-aim mo, 'di ba? Like sa mga bago. Ano ba yung ang goal mo talaga, 'di ba? Kung bago pa lang ngayon. Ang goal mo talaga ngayon, yung immediate goal mo is to hit the PVPs, 'di ba? So yan talaga yung pinakakailangan mo ngayon. And then actually, i-share ko lang, ang PVPs yan talaga pinakamahirap na run dito. Para sa in my opinion, 'di ba? In my opinion, yung PVPs talaga yung pinakamahirap na run namin. So yan talaga pinaka-struggle namin kasi 'di ba, wala tayong team niyan, wala pa tayong team, ikaw lang mag-isa. Then wala ka pang alam, 'di ba? Kasi bago ka pa lang. So yan. So yan talaga pinakamahirap. And then yan, start with the small action. So kailangan mo i-hit yung PVPs na yan. So paano ba ma-hit yan? So ang ano ko, para ma-hit mo yung PVPs, wag ka mo kung di ka pa nagti-training, wag ka muna mag-invite. Wag ka muna mag-invite kasi pag nag-invite ka ngayon, mali-mali yung kagaya ng ginawa ko, di ba, nung first 2 months namin, mali-mali yung sasabihin mo sa mga prospects mo. So, since mali, so, mas malaking chance na ma-reject ka talaga. And once ma-reject ka na, di ba, ma-down ka, then once ma-down ka na, baka maisipan mo mag-quit. Di ba? So, sayang yung punan mo, sayang yung investment mo sa'yo sana kung mag-quit ka. Di ba? Yan. And then, yan, start by hitting your PVPs. Once makuha mo na yung PVPs mo, yan na pinakamahirap na run mo dito. Next mo na mga runs. Para sa akin, mas madali na siya. Kasi meron ka ng team, meron tutulong sa iyo, meron ka ng knowledge din kasi nag-a-attend ka na ng trainings, di ba? So mas madali na yung runs mo next runs. Yan. And then ito, when you hit your immediate goal, good. Di ba? Kung makuha mo na yung PVPs mo, good. You now have the momentum na. Di ba? Once now ang next mo naman gagawin, once makuha mo na yung momentum mo, just keep going na. Now keep going na. Don't let that momentum go na, di ba? Hustle and be afraid to lose it because you will go back to square one. So yan yung mindset ko talaga nun. Since nandito pa sa amin yung momentum, di ko dapat bitawan. Kasi pag bitawan ko to, babalik na naman ako sa simula, di ba? Yan yung mindset ko na mahirap makuha yung momentum pabalik, di ba? Once mawala yan. So, dapat hindi ko bitawan to. So, yan. Ito yung nangyari sa amin. So, PVPs, yung the hardest namin. Once nakuha namin yon, ang next namin na pinag-goal ni Mentor Sara sa amin, ni Coach Ra, di ba? Mag-ano kami ng, ma-hit namin yung certain points in a week, per week. And then, since na-hit na namin yon, hit talaga namin, di ba? Sabi ni Mentor, CVP naman. Dapat certain number of CVP. Dapat di ba bababa ng $100 ang kita mo per week. And then, na-hit na naman namin kasi marami ng team, di ba? Ito pala guys, so kung meron ka ng bagong downline, kung meron ka ng downline yan, kahit isa pa lang, it's your responsibility, di ba? Yung downline mo na yun, responsibility mo talaga yan. Yung taong yun, nag-invest yan dahil sa'yo, di ba? So, dapat ialagaan mo talaga, di ba? Paano mo siya malagaan? Dapat turuan mo siya paano gawin yung business ng maganda, dapat the right way, di ba? Paano ba mo siya maturuan na yung the right way, di ba? Dapat ikaw din i-train mo sarili mo, di ba? Dapat you must do you sana the right way din, di ba? So dapat malaman mo din ano yung mga dapat gawin dito sa iyo sana. So paano ba yung the right way of inviting, the right way of closing, di ba? So dapat mong malaman yan para mayroon kang maturo sa downlines mo kasi it's your they are your responsibility talaga, di ba? So yan yung dapat mindset mo sa mga downlines mo. So yan. And then di ba? So kung yan yung responsibility mo, ma-feel mo talaga yung responsibility mo, then yan ma-implement mo yan sa team mo, and then once ma-implement mo yan, yung mga teammates mo, magustuhan din nila magtrabaho, magustuhan din nila mag-isa na, then yan yung gawin nila sa mga downlines nila. Di ba? So yan. And then yun yung culture nyo, then mas madali mo nang magawa mas madali mo nang ma-ride yung momentum kasi mas marami na kayong magpo-produce ng mga points, di ba? So yan. So yan yung nangyari sa amin, di ba? And then nakita ni Mentor Sara na kaya na namin mag-gold director run. So yan, pinaran kami, so thankfully na-hit namin. And then
the next week, pagkatapos naman, pinahit naman niya kami ng leadership summit. So, yan. And thankfully, naalihit na naman namin. And then, sabi ni mentor, parang kaya niyo pa mag-executive goal. So, yan, ano pa rin namin. So, that's 13,000 CVP dollars in 13 weeks. So, yan, 13 consecutive weeks. So, nahit namin yan. By God's grace, di ba? So, yan. And then, the next, ano naman, pagkatapos na Ruby, naging Ruby na kami. Yan. And then, hopefully, tuloy-tuloy pa, di ba? Pero we are experiencing ano na ngayon, mga attritions talaga kasi normal naman talaga yan. Nangyayari talaga yan sa teams, di ba? Pero itry talaga natin na i-minimize by really taking care of our downlines talaga. So mayroon kang downline ngayon, dapat i-take care mo talaga siya. Di ba? Gawin mo lahat para mas magawa niya yung business ng sakto. Yan. And then, number 2, so be competitive, guys. So growth comes out of a healthy competitive atmosphere. So dapat maging competitive ka pero in a healthy way, diba? Hindi yung unhealthy way na hindi ka tutulong sa mga uplines mo or downlines or sa crosslines, diba? Para ikaw yung umangat, diba? Tulungan mo pa din siya. Dapat extreme way pa din na extreme culture pa din pairalin mo, diba? And then yan. Kasi growth comes out of a healthy competitive atmosphere. So mag-grow ka talaga kung meron kang competition. Meron kang ma-feel mo yung competition, di ba? So ano kang makita ng mga crosslines na tingin mo mas angat pa sa iyo sa rank, di ba? So i-target mo siya, sabihin mo sa sarili mo, kailangan ko malampasan yung rank niya. So yan, ano mo. And then pag nalampasan mo na, hanap ka naman ng iba na pwede mong ma-compete, di ba? So yan. Pwede mong malampasan naman next. And then, ano man, di ba? So yan. Kasi eventually, you will learn that the competition is against the little voice inside you that wants you to quit. Di ba? Kasi pag yan yung mindset mo na makipag-compete ka, masusuppress yung little voice. Kasi meron tayong little voice inside of us na nagsasabi sa atin na mag-quit ka na. Di ba? Sa trabaho, kung i-focus mo lang yung trabaho mo, fixed niya yung income mo, meron ka ng income talaga per week, di ba? So, dito doon sa trabaho mo, kung magtatrabaho ka lang, hindi ka kailangan kumausap ng tao. Kung magtatrabaho ka lang, hindi ka kailangan ma-reject. Di ba? Meron talaga mga voices ng ganyan. Pero kapag ganyan yung attitude mo, di ba? Makipag-compete ka, dapat malampasan mo yung di ba? So, dahil sa attitude na yon, mas-suppress mo yung voice na yan sa loob mo, di ba? Yan. And then, in order to be part of the 1%, you must be willing to do what the 99% won't, di ba? So yan, tayong lahat gusto natin maging part ng 1% na mga top incomers ng USANA, di ba? So tayo, since gusto natin maging part nun, ng grupo na yun, na 1% na yun, di ba? Dapat yung mga hindi gustong gawin ng nakarami, dapat willing kang gawin yan, di ba? So yung mga nakarami, ayaw nila na mag-training lagi, ayaw nila makinig ng mga training sa mga free time nila, di ba? So ikaw, willing ka ba, di ba? So, kung gusto mo talaga, dapat you are willing to do that. And then dapat din di ba? Mga downlines din na marami ding mga questions. So dapat answerin mo lahat yan, lahat ng mga tanong nila, lahat ng gusto nilang gusto nilang papatulong sa'yo, dapat tulungan mo talaga sila sa lahat ng mga kaya mo, di ba? Ayan. And then ito naman, last naman, be genuine. So ayan, we must be genuine talaga sa lahat ng mga taong kausap natin. So be it the downlines, the uplines, or mga prospects natin. So kasi kung hindi ka genuine, kung fake ka, di ba? Makita talaga yan. It will be obvious talaga when you talk to them, when you talk to the people talaga. So mga downlines, makita nila, uy, ano lang to, parang plastic to si upline na parang di talaga gustong tulungan ito kasi gusto niya siya lang lagi kumikita, di ba? Yan. So maano yun, yung down na yun, so hindi na siya magtatrabaho. Di wala ka ng points mapupunta sa side niya, di ba? And then sa mga prospects naman, sa mga prospects, di ba? When you do the form, di ba, or sa presentation mo, makita nila din talaga na kung ano ba yung punto mo, ano ba gusto mo mangyari? Gusto mo lang bang kumita dahil sa gusto mo lang sila mag-join para kumita ka, or gusto mo talagang tumulong sa kanila, di ba? So pag na sense nila na gusto mo talagang tumulong sa kanila, gusto mo na sure ka talaga na tutulungan mo sila, di ba? Makita nila na pwede lang gawin ang USANA talaga. So pwede silang kumita dito ng malaki. Pwede silang mag-succeed dito, di ba? So
So yan, mag-join sila sa'yo. Pero pag na-feel nila na parang pinipirahan mo na sila, di ba? Ano yan, sure na yan, na hindi yan mag-join sa'yo. Hindi pa nga yan tatapos sa presentation mo, di ba? So yan, we must be genuine talaga. Yan. And then, ito yung team namin. Yan. So lahat ng yan, di ba? We are very proud of them. Si Coach Maris, andito yan sa part yan sa team na yan. So 5 directors namin. So yan, we are proud of her. And everybody else in this list, di ba? Yan. So ito naman yung goal namin for 2021. So we want to be Diamond Directors, and then part ng League of Champions, and then mapupuntahan din namin ang Athens, Greece, and then ito, lahat ng to, gusto namin sana mangyari din sa mga teammates namin. Sana sila din, di ba? Hindi lang kami yung mag-succeed dito. Gusto namin lahat kami, di ba? Matulungan namin lahat sila para tayong lahat tayong lahat, di ba, ang kikita talaga dito. So yan talaga purpose natin sa paggawa ng USANA, para kumita. Diba? Sana kumita din sila lahat. And then hopefully yung mga OFWs makauwi na din sa Pilipinas kagaya namin. Yan talaga gusto namin mangyari. Yan. So ito naman yung last message ko. Successful people are not gifted talaga. They just work hard then succeed on purpose. Diba? On purpose yung pag-succeed. Hindi yung parang nangyari na lang. Diba? Dapat be intentional talaga na mag-succeed ka. Kasi pag mag-wish ka lang, mag-dream ka lang, hindi yan mangyayari sa'yo. Diba? Diba? So dapat mo talagang pagsikapan. So alam mo na paano gawin, 'di ba? Mayroon tayong trainings. 'Di ba? Kung hindi mo pa alam kung paano gawin 'yan, magtanong ka sa upline mo, magtanong ka sa mentor mo. Wala kaming ibang gusto kundi kumita ka ng malaki dito. So tutulungan ka talaga namin. 'Di ba? So yan. So guys, thank you for your time. That ends my success my feature story. So thank you. Hopefully nakabigay ako ng value sa inyo. Yan. Hello, Coach Maris. Ayan! Grabe, my goodness. Grabe talaga guys, napakalupit ng sharing na yun. So ayan, paulanan natin ng thank you, Coach Patrick, dyan sa ating chat box naman, di ba? Grabe talaga, napaka-inspiring ng story up, di ba? So, grabe, may i-share lang po ako yung pinaka tumatak talaga sa akin is yung sinabi niya kanina na pag hindi ka mag-quit, di ba? Ang success rate mo is 100% sure daw, di ba? So don't quit. Aim to improve instead, di ba? So sa lahat ng sinabi niya, di ba, napaka-importante yung have the momentum, be competitive, tapos be genuine. Pero ito talaga, huwag tayong mag-quit guys, di ba? Ilaban natin yan para sa mga pangarap natin. Anong ba yung reason kung bakit tayo nandito, di ba? Dahil meron tayong nakita na napakaganda talaga ang opportunity na kayang-kayang ibigay sa atin ng USANA, di ba? Kaya ayan guys, grabe talaga. Thank you so much, Coach Patrick Cagulada. So ayan,